So the other day, gumawa ako ng poll sa Telegram community ko. Tinatanong ko yung mga followers ko or mga users na kasali doon kung marunong ba sila gumamit ng isang prediction market platform. And surprisingly, out of 90 plus votes, 71% doon ay hindi marunong. So, in this video, tuturuan ko kayo paano gumamit ng isang prediction market platform. Kasi ito yung medyo booming itong past Q3, Q4 and possible, malaki chance even Q1 and Q2 ng 2026. So at least kahit papano, meron kang knowledge kung paano ito gamitin para, if meron kang nakitang opportunity doon, marunong kang gumamit nun. But before we start, if di ka pa nakasubscribe, click mo lang yung subscribe button sa baba. And if gusto mo sumali sa Telegram community ko, it's free, walang bayad yan. Link ay nasa description lang. So ano ba ang prediction market platform? As what the category says, prediction market, ibig sabihin doon, magpipredict ka ng mga outcome or ng mga results. So nag-vary yan. Sobrang lawak niya. Pwedeng sa politics, pwedeng sa sports, pwedeng sa news, pwedeng sa mga kung ano na mga ginagawa ng mga influencers, like meron silang sariling challenge, tingin mo magagawa nila yung challenge or hindi. Meron din mga ganong klaseng predictions. Pwede rin mga events or entertainment, like for example, Miss Universe, sino tingin mo magiging grand winner? Or sino magiging Time Person of the Year? Sino magiging #1 streaming artist sa Spotify for 2025 or 2026? Basically, lahat ng mga pwede mong maiisip na merong results, pwede mong i-predict. So mga iba nagsasabi na hindi siya gambling platform, mga iba nagsasabi gambling platform siya. In my opinion, it's a gambling platform. Kasi nga, syempre, nagbe-bet ka pa rin ng results na hindi mo alam kung anong mangyayaring outcome unless meron kang inside information, which is very notorious tong inside information pagdating sa prediction market. Isipin mo kung meron tayong prediction market dyan kung sino magiging mananalo sa, let's say, for example, streaming artist of the year sa Spotify. Syempre kung nag-work ka sa Spotify, alam mo na kung sino magiging #1. So pwede mong tayaan yon. In a way, ang kinanggandahan din dito is yung argument ng mga hindi nagsasabing gambling to is para siya nagiging news platform na ang prediction market dahil sa inside trading. Kasi mas nangunguna na yung results sa prediction market kaysa ma-news sa mga media outlets. But that's beside the point. Ang point ng video na to is turuan ko lang kayo paano gamitin tong mga prediction platform. Nasa sa'yo na yan kung gusto mong gamitin or hindi. So merong dalawang sikat na prediction market platform currently. Meron pa mga rami dyan, pero ito yung dalawang sikat. Yung Kalshi and Polymarket. Sa video to, ang gagawin kong example is yung Polymarket kasi ito yung din yung ginamit ko. But kung marunong kang gumamit ng Polymarket, most likely marunong ka rin naman gumamit ng mga iba pang mga prediction platform. Kasi halos pare-paras lang naman yung parang core features niya and core structure nila. So ganito karami pwede mong i-predict dito sa Polymarket. Sobrang dami, maraming categories. May politics, sports, finance, crypto, geopolitics, earnings, tech, culture. Lahat ng pwede mo talagang maisip ay possible na makikita mo yan dito. Like for example, sino magiging Super Bowl champion for next year? Si President Maduro ba? Magre-resign ba or tatanggalin ba siya by which date? Maraming klaseng prediction. Mostly dito is yes or no lang naman. Makikita mo yung percentage kung saan nagbe-bet or saan nagpe-predict yung mga tao, ano yung bias nila. Like for example, who will Trump nominate as Fed chair? At yung pinakamalaking percentage is si Kevin Hassett at 53%. So dito lumalabas yung pagiging first sa news before news media outlets, Makikita mo malaki chance na si Kevin Hassett. So gamitin na natin as an example tong who will Trump nominate as Fed chair. So mapapansin mo, marami tayong mga nominees dito. Ayan, mapapansin. Pero pinakamataas si Kevin Hassett nga at 54%. So ibig sabihin nun, just in case manalo ka or nag-bet ka ng yes, lagay natin tayong $1 dito sa right side. If sakaling manalo si Kevin Hassett at tinaya mo na siya ngayon at 54% chance, ang mabalik sa'yo is 1.85. So around 85% ng $1 mo ay mababalik sa'yo. Pero what if naman gusto mo mag-bet ng no? Kasi mapapansin mo, mas malaki chance, mas mataas yung number ng chances, mas maliit ang makukuha mong reward. Siyempre, kasi parang kumbaga malaki na talaga chance yung manalo Lumiliit yung chance na hindi siya mananalo. So mas malaki yung odds of winning.
'Diba? Basically, isipin mo odds of winning tong percentage. So pag pinindot mo naman no, pag kunwari gusto mo mag-bet ng $1 sa no, mas mataas ang outcome niya kasi mas bias ang yes eh. So mas malaki ang makukuha mo at 2.13. So almost lampas times 2, no? Lampas times 2. Pero isipin mo, what if naman gusto mo mag-bet sa mas maliit yung chance, no? Like for example, si Kevin Warsh at 19%. So gusto mo mag-yes, ito yung makukuha mo. For every $1 mo, magta-times 5 ka just in case manalo si Kevin Warsh. Pero syempre, maliit nga yung chance niya, 19%. So dyan na pumapasok yung inside information, up to date ka ba sa mga news, kailangan mabilis ka dito. So pag pinindot mo naman yung no, which is more likely na hindi siya mananalo at 82 cents, mas maliit ang makukuha mong payout at 1.22 cents. So for every $1 mo, pag hindi siya nanalo, which means panalo ka, ang makukuha mo lang is additional 22 cents. Alright? So, yan. Makikita mo, meron tayong order book dito. Para lang din siya na spot, para lang din siyang perps kung saan meron din tayong mga limit orders. So, dito rin meron tayong limit orders. So, meron tayong market, meron tayong limit. So, pag gusto mong si Kevin Warsh, gusto mo mag-bet ka ng no just in case pag tumaas na siya ng, let's say, 25%. So, pwede kang mag-set ng limit yan. So, once na-reach yung 25%, automatic magti-trigger na yung limit order mo. Just in case meron kang katapat na order, meron din gusto mag-yes at 25%. So, isipin mo halos parehas lang din naman siya sa perps and spot eh. Ang iniba lang dito is yes or no lang mostly yung mga pwede mong pagpilian dito and naka-base yan sa percentage. So, what if naman in the middle of, itong prediction na to, gusto mo na mag-back out or gusto mo na mag-take profit or mag-stop loss, pwede mo rin bang gawin yun dito? Yes, pwede mo pa rin gawin yan dito. Like for example, nag-bet ka na ng yes, $1 kay Kevin Hassett, tapos bigla na lang towards the end of the year or bago siya bigla na lang bumagsak. So meaning, natatalo ka. Pwede mo yan i-close yung position mo. Pwede mo na siyang i-close. Makikita mo yan. So, login lang tayo. So, makikita mo yan sa profile mo. Makikita mo yan sa current positions mo. So, meron ako mga positions before and actually up ako. Unfortunately, na-drain yung wallet ko, so kinuha yung mga panalo ko. So right now, ito yung bagong wallet ko, wala akong mga predictions. Pero once na meron ka ng mga positions or meron ka ng mga binet, makikita mo yan sa positions mo, makikita mo rin yung P&L mo dito kung up ka na ba or down. Again, anytime pwede mo na siya i-cut loss or mag-take profit kung tingin mo panalo na siya. Check naman tayo mga iba pa. No? Let's say for example, sa sports kung saan hindi lang yes or no ang pwede mong i-bet. Kaya dito pumasok yung medyo may pagka-gambling, no? So, hanap tayo ng basketball kasi yun ang sikat, no? NBA. So, even esports, meron din dito. So, mapapansin mo, pwede ka rin mag-bet dito ng mga Cleveland Bulls. Hindi lang siya yes or no. Pwede ka rin mag-bet ng over-under. Yan, yung mga totals. So, hindi lang yes or no ang makikita mo dito. But mostly, yes or no, no? Ayan, mapapansin mo, pagdating sa earnings, sa tech, culture, world. So, ang nakikita kong maganda rin sa inyo, if talagang into tech ka or into economy ka or into politics ka, meron kang advantage siguro dyan kung lagi ka nag-research about it, no? So, ayan. Marami. Sobrang dami. So, hindi ka pwede maglagay ng sarili mong prediction market dito, sariling prediction. I think, ang lahat ng mga nag-curate na mga prediction dito ay mismo si Polymarket. Pero syempre, depende yan sa platform. Baka mga ibang platform ay inaalaw na lang gumawa ka ng sarili mong prediction. But as for Polymarket, hindi pwede, no? So, ayan. May mga prediction market na tumatagal ng isang taon. Like for example, Democratic Presidential Nominee 2028. So, kailan mo pa malalaman yan? Hindi mo pa, matagal-tagal pa. But again, nag-fluctuate yan based sa chances. So, anytime pwede ka naman mag-take profit or mag-stop loss. Ngayon, paano naman mag-deposit at mag-withdraw dito? Mabilis lang naman mag-deposit dito. Mapapansin, marami tayong mga choices. Pwede kang mag-transfer from an exchange or galing sa wallet mo. Pwede mo siyang i-deposit dito. Pwede rin via PayPal, via card. But di ko pa natatry yan kung kaya ang local credit card dito.
best case mo is mag-transfer ka from an exchange or galing sa hot wallet mo papunta dito. Mabilis lang naman yun. Supported naman siya, marami naman siyang chain na supported. Yan, Ethereum, Solana, yan, mga most common ginagamit ng mga tao. And madalas na ginagamit dito is USDC. Pwede ka rin naman gumamit ng iba, but I suggest is USDC para hindi na ganun kagulo, no? Hindi na rin nag-fluctuate yung pera mo dahil sa token price. Here's one last example para pakita ko lang sa inyo kung gaano ba kalaking multiplier ang pwede mong makuha dito just in case manalo ka. Para din siyang memes, no? May chance ka makakuha ng 100x. Up to 100x dito sa prediction market. Depende yan sa number of chances, yung percentage, no? Gamitin yung example tong Maduro out by December 31. 4%. So meaning, if naglagay ka ng $10 sa 4%, nag-buy ka ng yes at $10 for $10, if itong chance mo ay umabot ng 40%, that means times 10 na yung pera mo. So from $10, magiging $100 na yan. Pag umabot siya ng 80%, hindi nag-times what? Times 80 na. So from $10 mo, magiging 800 na. So if nanalo ka ng 100, correct, nanalo nga siya. So magiging every time na tapos may results na, yung nanalong choice ay magiging 100%. Yan. So if yung $10 mo, tapos nagbet ka ng $10 sa 4%, tapos naging 100% siya, imagine gano'ng kalaking multiplier yan. Probably times what? Times 40, times 50. But syempre, if nagbet ka naman let's say sa 50%, so pag nanalo ka, times 2 lang, no? Times 2 lang. Ito, last, no? Alam mo yung nagkaroon ng recent shooting sa Australia, sa Bondi Beach. Tignan mo, meron na kaagad prediction for that one. What day will the brown shooter be arrested? So, ganito kalawak yung prediction market. Every time na may bagong breaking news or news na trending or nagva-viral, expect mo may lalabas kaagad na prediction na pwede mong i-predict dito sa mga katulad ng poly market, no? Ganito kalawak, no? Na pwede mong ma-predict sa prediction market life. Sobrang mama-mind blown ka basically. So yun lang naman ang basics ng isang prediction market. I'm sure halos similar lang din naman yun sa may ibang platform. But if you have any more questions regarding this one or any other crypto related, honestly, leave nyo lang sa comment sa baba. Again, don't forget to subscribe and like this video. Yun lang. Thank you. Bye-bye.